Nagsimula ang lahat sa simpleng, "Hi crush" niya sa akin. Hanggang sa nagpatuloy na dahil sa reply kong, "Ha? At baka joke time lang to." Hanggang madaling araw kami magka-chat nun. Pinag-uusapan ang mga bagay na gusto at ayaw namin. Makulit siya at malambing. At halos lahat na ng matamis na salita nasabi na niya at syempre, ano pa bang ina-expect niya sa akin? E di ayun, si dating takot sa pag-ibig, biglang nag-transform na naman sa pagiging tanga. Lumipas ang ilang araw, nag-chat siya sa akin at sinabing manliligaw daw siya. Sabi ko naman, ayoko, bawal, wag. Pero nag-insist pa din siya kahit na sinabi ko na lahat ng pangit sa akin. Ayun, na-impress naman ako. Nag-decide siyang pumunta sa amin at kahit na bawal pa akong magpaligaw. To make the long story short, bad shot siya kay mama. Paano ba naman? Pagkamano niya kay mama, diretso niyang sinabi na manliligaw siya. Simula ng gabing yun, naging cold na ako sa kanya at nag-decide na ako na patigilin siya. Blinak ko siya nang di ako nakakapag-explain. Akala ko tapos na ang lahat, pero hindi pa din siya tumigil. Pinilit ako ng mga kaibigan ko na kausapin siya, kahit ayaw ko na. Kaya in-unblock ko siya at ayun, nag-explain ako sa kanya at nag-usap kami. Grabe, hindi ko talaga siya matiis. Nag-decide ako mag-start kami as friends, pero ayaw niya. Di go na, pinaglaban ko na lang siya. Mahal ko na naman siya eh. June 13, birthday niya, at lumabas kami kasama mga friends niya. At pag uwi namin sa kanila, sinagot ko siya. At first, masaya. Syempre, kasi lagi kaming magkasama pumunta sa mall, matulog, kumain, at pumasok sa school. Akala ko magtatagal yun. Akala lang pala lahat. Dito na ako naniwala na di lahat ng love story ay happy ending sa huli. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na siyang manlamig. Doon na siya nagsimulang magpabebe na kahit maliit na bagay pinapalaki. Pahirapan magsuyo at ako na lang lagi niyang pinapalabas na mali. Ako naman, si Suyo, kasi mahal ko at tiis lang kahit mukhang tanga kakasuyo hanggang sa sinabi niyang nagsasawa na daw siya. Pero mahal pa din daw niya ako. Doon sa sinabi niyang yon, medyo lumakas ang loob ko. Pinayagan ko din siyang lumandi o gawin lahat ng mga against the rules sa relasyon. In short, pumayag akong maging option. Hanggang sa dumating na ang July 12 at naghiwalay na kami noon ng 9 p.m. Nag-text siya ng, "Let's end this." Nice, 'di ba? Konting oras na lang, 1 month na kami, di pa pinaabot. Nireplyan ko siya ng, "Okay." Pero kahit nabawiin ko, pinilit pa din niya na maghiwalay kami. Kaya ako, sige na lang. Wala na eh. Ayaw na niya. By that time, wasted ako. Gusto ko mapag-isa. Binabalikan ko yung mga pinuntahan namin, inaalala lahat, umaasa pa din kahit nawala na. Nagpabaya ako sa sarili ko. Di ko makain, tulala, ganon. Hanggang sa July 22, nagpakita siya. Nasa mall ako noon at kakanta ng Born For You na theme song namin. Sinabi ko pa nga sa sarili ko na baka pagkanta ko nito, bigla siyang dumating. At ang galing! Nung nagsimula na akong kumanta, dumating siya. Alam mong naramdaman ko ng oras na yon? Sakit, panghihinayang. Sakit kasi mahal ko pa din siya. Panghihinayang kasi pinaglaban ko siya. Pero ang pinakamatindi na naramdaman ko ay yung inis ko sa sarili ko kasi kasalanan ko din naman. Pagdating sa mismong chorus, di ko na kaya at hinatak niya ako at sinabing, "Halika, mag-usap tayo." Binigay ko yung kwintas na bigay niya at nag-usap kami. Ayun, kung ano yung sinabi niya sa text, yun din naman yung sinabi niya. Kaya nagpa siya na akong umuwi pagkatapos nun. Akala ko di na siya magpaparamdam nun. Pero matapos ang 2 araw, nag-text siya. Pumunta daw ako sa kanila at may pag-uusapan kami na kadramahan. Trying hard na nga ako mag-move on eh, tapos eto na naman. Pero pumunta pa rin ako. Nang
Nang magkausap kami, nag-I love you tong si Loco. Di ako makapagsalita kasi baka mag-I love you to din ako eh. Napansin niya na wala sa daliri ko yung couple ring na binili ko. Tinago ko siya sa bag ko kasi baka mag-isip naman yun na umaasa pa din ako. Nung hinahanap niya sa akin yung singsing, ay kinuha ko sa bag ko at isinuot sa index finger ko sabay sabing, "Eto na, suot ko na, masaya ka na?" Tapos ay itinanggal niya yung singsing sa aking index finger at nilagay sa ring finger sabay sabi niya na, "Diyan dapat yan nakalagay, hindi sa hintuturo. Wag mo aalisin yan." Gusto ko siyang sampalin nun eh. Lakas magpaasa. Pero di na ako naniniwala kasi ang nasa isip ko nun, kung mahal mo talaga ako, di mo ako babaliwalain. Pagkatapos nun ay umalis na ako. Ang hirap na kasi magpanggap at maniwalang totoo yung sinabi niyang mahal niya pa ako. Pag-uwi ay nag-message ulit ako sa kanya ng mahaba at doon ko nilabas ang lahat ng saloobin ko. Pero sinin lang niya. Lumipas ang ilang araw at unti-unti na ako nagiging okay nang biglang nag-message na naman siya sa akin. Akala ko siya, yun pala, girlfriend niya. Bagong girlfriend. Natawa na lang ako nun kasi after nun mag-message, blinak niya ako sa messenger. Doon ko mas na-realize na dapat ko na siyang palayain at nakakasawa na kasing magmukhang tanga sa taong nambabaliwala. Lesson learned. Kahit nagaano mo kamahal ang isang tao, matuto ka pa din magtira para sa sarili mo. At lagi mong tandaan na wag mong pagpapasyahan na isang tao ang iyong maging kaligayahan. Lalo na kung wala ka namang kasiguraduhan. Someday, someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday, someone's gonna take your place. One day, I'll forget about you. You'll see, I won't even miss you. Someday, someday. Two, three. Tapos wala, pwede.